Magandang hapon mga kapatid. Hindi po natin alam kung dati siya na Brother Jonathan. Sabi niya noong nakaraang linggo nagkasakit daw sila. Hindi po natin kung may sakit pa rin sila. So ating po mensahe ngayon ay matatagpuan natin sa Romans 16 verses 17 hanggang 20. Keeping a sound church sound. Yung po salitang sound, hindi yung boses o tinig. Yung pagkabat sa kahulugan po ng sound na yun, tinig. Pero ang salitang sound means healthy. So keeping a healthy church healthy. Yun ang salitang pinanggalingan, yung salitang sound. So ibig sabihin, ang isang sound church ay isang iglesia na nakatayo sa katotohanan at siya naninindigan sa katotohanan. In other words, ito isang tamang iglesia. Correct. Tama ang kanyang aral, tamang pagsamba, ayon sa kalooban ng Diyos. Para makita po natin ang comparison, pwede tayo pumunta sa Titus chapter 2. Ginamit din po yung salitang sound. Sa English, ginawa natin sa ating wika. Sa Titus chapter 2. Ang sabi nito, kung hindi mo nagkakamali, magaling na mahusay. Ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. No, sa English ay sound doctrine. In other words, pagka comparison po sa ating physical na buhay, pag tayo kumakain ng healthy food, tayo magkakaroon ng magandang kalusugan. Hindi na. Ang sinasabi ng Titus, pag nagturo siya ng sound doctrine, yung mga kapatid ay magkakaroon din po ng sound faith. Ganyan. Yan ang ibig sabihin ng sound. So, maaaring ang isang iglesia ay sound, para ito mapapanatiling sound. Dito sa Romans chapter 16, dito po sa verse 17 hanggang verse 20, basahin po natin. Ngayon sinasama ko sa inyo, mga kapatid, o nakikiusap ng mabuti, natandaan ninyo mga lumilikha ng pagkababahagi at ng mga katikisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kailang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kailang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Ang inyong pagsunod ay naging banto o naging sikat na kailang pananampalataya sa lahat ng mga tao. Kaya nagaganap ako tungkol sa inyo. Ngunit nais kong kayo maging marunong sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan. O in-emphasize si Pablo na tayo po'y maging marunong sa kabutihan at tayo po'y maging walang sala tungkol sa kasamaan. Verse 20, at si Satanas ay tuturugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng inyong mga paa, ang biyaya at away at ng ating Panginoon Espiritu Jesus ay sumainyo. So dito po sa binasa natin, itong church sa Rome, hindi ito yung Roman Catholic Church. Sabihin, ito yung mas namuna pa sa Roman Catholic Church dahil yun po isang maling pananampalataya. Mga ba't nanggaling po sa isang tamang pananampalataya. Kaya nga po din sa 1 Timothy, basahin po natin, ito yung mga lumabas sa tamang pananampalataya. So yung Rome, later on, ito yung naging simula ng Roman Catholic Church. Pero prior to the Roman Catholic Church, mayroong Church of Christ sa Rome. Dito sa 1 Timothy chapter 4. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang Espiritu at sa pangaral ng mga demonyo at sa pamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng kasinungalingan na ang mga budhi ay natatakan ng nagbabagang-bagal
Kailan pinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos ng lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So itong Church of Rome ay banto, sabi nga po ni Apostle Paul. Ang kailangang pagsunod ay banto sa lahat ng mga tao. So ito isang mahusay at sound church sa simula. Pero later on, ito yung naging simula ng maling pananampalataya. So ang sinasabi natin, maaaring ang isang church ay sound dahil nagtuturo ng tamang aral. Pero pasinin po natin sa talatang binasa natin, mayroong pwedeng pumasok ng maling tagapagturo na maka-influensya sa mga kapatid at sila'y sasampalataya sa maling aral. Dito sa Acts chapter 20, yun po ang ating makikita. Sa Acts chapter 20, ito yung warning ni Apostle Paul sa mga elders sa Church of Ephesus na mayroong mga maling tagapagturo na magagaling mismo sa loob at sa labas ng iglesia. Yan ang warning ni Apostle Paul. So verse 29, 28 hanggang verse 30, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalangaan ninyo yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sabi po sa atin. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kaligitnaan ninyo ang mababangis ng asong gubat na walang patawad sa kawan. So ito galing sa labas. Ang ginawang figure sa Church of Ephesus ay kawan. Ito yung kawan ng mga tupa. Yun makikita natin. Ang natural na kalaban ng mga tupa ay asong gubat. So mayroong manggagaling sa labas. Meron din manggagaling sa loob. At lilitaw mula sa inyo rin kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis o makakitin ng mga alagad na sumunod sa kanila. So, pwedeng ang isang church ay unti-unti maging unsound dahil merong influence galing sa labas ng maling aral at galing sa loob. Kaya ito yung binigyan ng babala ni Apostle Paul. Number one, paano po natin mapapanatili ang sound church na sound? Kilalanin po natin ang panganib ng pagkababahagi. Strife, kaguluhan, at pagkababahagi. Meron sa karanasan po natin, sa iglesia ito, marami ng ganong pagkakataon na may mga kapatid na gumagawa ng kaguluhan at nagbibigay ng pagkababahagi kanya sa iglesia. Ito po ay pinagbabawal ng Diyos. It's condemned. Hindi ito pinahintulutan ng Diyos. Ito'y kanyang ipinagbabawal. Kasi pagka mayroon tayong strife o kaguluhan, siyempre hindi mag-ooperate ang church sa tamang paraan. Para tayo madilis ka rin. Ayusin muna natin yung kaguluhan. At nawawalan tayo ng panahon sa tamang gawain ng iglesia. Ganon din po yung pagkababahagi. Usually, ito'y galing sa maling aral o galing sa mga tao. Tingnan po natin, ito'y condemn. So ito'y pinagbabawal ng Diyos. Actually, pag sinabing condemn, ito'y sinusumpa ng Diyos. O hindi dapat gawin. Sabihin. Sa Proverbs chapter 17, verse 14. Ito mga Proverbs, ito po ay kamikahan, sabi natin. Pero actually, hindi mga statement of wisdom o karunungan na maaaring magbigay sa atin ng proteksyon sa ating pamumuhay. Kaya ito nilagay. Basically, maraming bahagi ng Proverbs, ito yung patungkol sa karunungan at pagpapalaki ng mga anak. Hindi nyo makikita natin sa 17 verse 14. Gaya ng pagpapalabas ng tubig ang pasimula ng alitan. Kaya kung ito, uminto na bago sumabog ang away. Sabi pagpapalabas ng tubig. Kung makikita ninyo, binuksan ng Grego, malakas yun. Meron siyang force.
Alam mo, tama ka doon, masisira ka. Sa modernong kaisipan, pag mayroong dam na nabutas at lalabas yung tubig, ito yung magdudulot ng kaguluhan. Marami sisiraan. Ito sinasabi ni Solomon sa verse 14. Kaya nang pagpapalabas ng tubig at pasimula ng alitan. Kaya tuminto na bago sumabog ng away. So in other words, iwasan natin yun bago wala. Ano sinasabi niya? Para pagpapalabas ng tubig. Pag nagpalabas ng tubig, hindi pa nahihinto yun. At maninira siya ng maraming mga bagay na dadaanan niya. So bago po magsimula kanya, pahintuin na. So dito natin makikita ang karunungan na dapat taglayin sa loob ng iglesia. Pag nakikita natin, nagsisimula pa lang ng isang kaguluhan, kailangan na natin ayusin bago ito lula at magdulot ng malaking problema sa loob ng iglesia. Dito po sa Philippians chapter 2 verse, ano ang ating dapat na kaisipan para maiwasan natin itong klaseng problema ng strife o kaguluhan sa loob ng iglesia. Kaya po, ito po ay meron necessary influence. Kung talaga magkakaroon tayo ng ganito sa loob ng iglesia, walang local church na hindi pa nagkaroon ng kaguluhan. Walang local church na hindi pa nagkaroon ng pagkababahal. Sa Philippians chapter 2 verse 3, bakit nagkakaroon ng strife o kaguluhan? Kapag ka ang prinsipyo ng mga Kristiyano ay sila yung manatiling kapag sa Diyos, yun ay kapayapaan, hindi kaguluhan. Yun sa verse 3. Huwag niyong gawin ng anumang bagay ang anuman sa pagpapaligsahan. Ako parang matagal na umaharap. Nakikita natin ang mga ibang mga karoon ay nakikipagpaligsahan sa iba. Para itanyag nila kailan sarili. Pero sabi ni Pablo, huwag ganun. Hindi ganun ang ating motivation sa pagsunod o pangangaral, pagsunod sa Diyos. Hindi sa pamagitan ng pakikipagpaligsahan o pagmamataas. Pag mayroong pagmamataas, hindi na magkakaroon talaga yung kaguluhan sa loob ng iglesia. Kundi sa kababaan. Sa English ay humility. Pag nagpapakumbaba ka kanya. Ito rin ang iba higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Ito po isang magagandang attitude na kapag nakikita natin ang mga kapatid, ay ituring natin sila mas magaling. In other words, meron tayong matutulong sa kanila. May mga kapatid na inisip sila pinakamagaling, so hindi nila kailangan makinig. Sabi ni Papa, hindi ganun kaya nagsabi rito. Ituring ng iba higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Noong 1999, yung nagkakamalo, 1995, first time nakilala si Brother Ron Halbrook. Sa hotel na sila natulog, no? Tapos, isang gabi, nagsusunod siya ng rubber shoes. Sabi, saan ka pupunta? Ako yung maglalakad sa kanya. So, tinulungan namin siya ni Raul. Habang maglalakad, binatapos siya noon. Nag-uutag siya, nag-uusap. Ay, sabi niya, kinakailangan kanya, itanggapin mo na may mas magaling sa'yo. Kanya. At kailangan mo rin tanggapin na ikaw ay mas magaling sa iba. Pero huwag mo kanyang isipin na ikaw pinakamagaling. Kanya. At sabi ni Brother Ron Halbrook, yung mga tao masyadong pagmamahal sa sarili kanya, nagiging bakla niya, sabi niya, nagiging homosexual. Pagka gano'n na kanyang ang pagtingin nila kanya. So, huwag gano'n, sabi niya. Isipin mo may mas magaling sa'yo. Dahil pagka gano'n ang tatagapin mo, meron makakatulong sa'yo. Dahil mas magaling sa'yo. Pero isipin mo rin dahil may mas magaling sa iba. Para matulungan mo rin sila kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Hindi tayo nakikipagpaligsahan o nagmamataas, kundi tayo ay nagpapakumbaba. Ano ang solusyon to? Ang solusyon sa strife o kaguluhan ay hindi ang ating sariling pinisipan. Ito ang problema natin, kita yung mga Kristiyano. Minsan tayo nag-iisip ng solusyon sa ating sariling kaisipan. Kaya mayroon pa rin nagsunatan dahil ito ay magiging karunungan natin.
kung ano mang sulugan dapat natin solusyonan kaysa ating araw-araw pamumuhay o sa loob ng iglesia. Kailangan tignan natin ang karunungan ng ating Panginoon. Dito sa Psalm 119, ano po, ito nagkakaroon, 105. Ito ang pinakamahabang awit sa Biblia. Hindi matungkol sa salita ng Diyos. Yung 119 Psalm ay tungkol po sa salita ng Diyos. Sa Psalm 119 verse 105, ilawan ang aking mga pagsalita niya at liwanag sa landas ko. In other words, yun ang nagpapatubay sa iyong paglalakbay ang salita ng Diyos. Hindi ang ating sariling karunungan. Pasinin po natin, ang ating sariling karunungan ay may limitasyon. Dahil ang ating kaisipan ay may limitasyon. Meron tayong mga bagay na hindi kayang alamin kahit anong gawin natin. Hindi natin pwede malaman ang mangyayari sa kinabukasan. So, Proverbs 14. Dito po sa verse 16. Verse 12. No. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao. So, meron akala mo tama lang yung bagay na yun. Pero, ano problema doon? Ngunit maandang tungo sa kamatayan ang dulo nito. May mga bagay na ginagawa natin o simula, akala mo tama lang. Pero eventually, mali. At kayo nagsisisi. Asawa lang sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, sayin po natin. Mga kapatid, ngayon inananawagan ako sa inyo. So dito sa Corinth, mayroong division na dulot ng mga maling pagtingin sa mga mangarap. Meron silang loyalty na mali sa mga mangarap. Dito po sa verse 12. Although, ginamit lang ito ni Pablo to illustrate. Sabi niya, si Kristo ba sa verse 12, ang ibig kong sabihin, ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi ako'y kay Pablo, wala namang disciple si Pablo. Pero may mga aral sa Corinth na gano'n lang kaisipan. Ako kay Apollos, at ako'y kay Cephas o si Apostle Peter, at ako naman kay Kristo. Yun ang problema nila. Meron silang division with regards sa preachers. Anong solusyon doon? Hindi ang sariling karunungan natin, kundi ang kapamahalaan at karunungan ng Panginoon. Basahin natin. So, kung meron tayo sunod sa tayo pupunta, pumunta tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkababahagi kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang kanya. So kung tayo naniniwala sa isang paniniwala at tayo maninindigan sa paniniwala hindi tayo magkakaroon ng pagkababahagi kanya. Kung pareho ng ating iniisip at layunin, hindi tayo magkakaroon ng division na gano'n. Kasi pareho-pareho lang ating pinupuntahan, pareho-pareho lang ating itinuturo, pareho-pareho din ating iniisip tungkol sa ating pananampalataya. So yun ang solusyon pagka meron tayong strife and division. But dapat magkaroon tayo ng absolute commitment to doctrinal truth. In other words, seryoso tayo sa salita ng Diyos. Seryoso tayo sa katotohanan. Hindi lamang tayo nagsasalita ng totoo. Talagang pinaniniwalaan natin yun at pinaninindigan natin yung katotohanan. Marami mga churches ay compromise. Hindi sila talagang nakatayo sa katotohanan. May mga pangaral na compromise. Hindi sila naninindigan sa katotohanan. Hindi. Para mapanatili natin ang sound church as sound, kailangan tayo ng absolute. Hindi depende sa sitwasyon. The absolute commitment to doctrinal truth, sa katotohanan ng araw kanya. Sabi mo natin, sa 1 Timothy, chapter 1, verse 18 to verse 20. For your information, si Timothy ay isang kabataang mga anak na tinrain ni Apostle Paul. Basahin natin sa nabanggit na talata. Ang pangbiling ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak. Na ako'y bagong
bautismo, bautisado. Tinanong ko kay brother kami, si Pablo Boy may asawa, sabi niya wala, para siya nagkaroon ng anak. Hindi niya anak yan kaya sa physical, hindi niya anak na sa pananampalataya. Dahil si Apostle Paul ang nag-train at nagturo kay Timothy. Yun ang ibig sabihin, sabi niya. Ayon sa mga propesiya na ginawa ng una tungkol sa iyo, upang sa pamagitan ng mga ito ay makipaglaban ka ng mabuting pagkikipaglaban. Yun po ang isang gawain ng isang mangangaral. You fight the good fight. Nilalaban natin ang mali. Hindi natin pinababayaan ang maling aral na magtagumpay. We have to fight para labanan natin yun. Ganyan. Na iniingatan ng pananampalataya, yun iniingatan natin yung katotohanan. At ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kailang pananampalataya. Pag tayo po sa Kristiyano, naninindigan lang tayo sa katotohanan, ganoon din budhi mo kanya. Ang budhi mo ay nakasalalay sa katotohanan. Pagka pinabayaan mo yan, tinakwil mo budhi-budhi, ganyan. Nagkaroon ng problema yung ibang mga Kristiyano. Ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kailan pananampalataya. Para nagkaroon siya ng shipwreck. So, ibig sabihin, siyempre, ang barko, naglalagyan ng maayos. Pag nagkaroon ng problema yan, nabutas, lulubog siya. So, it's a shipwreck. Ganyan. Masisira siya. Kabilang sa mga ito, si Himeneo at Alejandro, na aking ibinigay kay Satanas, upang sila'y maturuan huwag maganapastan. Ang ibig lang sabihin na ibinigay kay Satanas, sila po'y iniwalay. Iniwalay sila. Hindi sila sa kasama ni Apostle Paul. Hindi na sa kasama doon sa kongregasyon na kung saan sila kahanip kanya. So, ito is makikita natin dito. Yung kinakailangan tayo po ay talagang umitin na manatili at panindigan sa katotohanan. Yun na sinasabi ni Apostle Paul. Hold fast. Pag sinabing hold fast, ikaw'y nakadikit. Ganyan, ibig sabihin. Ikaw'y nakadikit. You hold fast. Hindi ka bibitaw doon sa tamang aral. Ito sinasabi ni Apostle Paul. Basahin na sa 2 Timothy chapter 1, verse 13. Sundin mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig ng aking Kristo Jesus. Ito yung sa ibang salin, hold fast, kanya. The pattern of sound words. So, ikay nakadikit, kanya. Ito siya magaling at tamang salita o tamang doktrina. So, ikay nakaglue, kanya. Hindi ka umiiwalay doon. Yung sinasabi ni Apostle Paul. Pag nagsimula tayong lumihis, nawawala yung dikit doon sa tamang salita, tamang aral. Pag hindi nakadikit, same ka doon, diba? Pero pag hindi nakalaya sa tamang aral, magsisimula ka magturo ng mali. Kapag pinagbayaan natin ang tamang araw at pinabayaan natin ng mali na pumasok, wala na tayong pag-asa nun. Maaaloan tayo ng maling araw. Kasi sabi ni Pablo, hold fast the pattern of sound words. Di salita ng Diyos. Babasahin natin sa Acts chapter 20. Bago natin masahin yan. Kung si Apostle Paul ay nagpapaalam na sa mga elders ng Ephesus. Ito ang kanyang pinagpiling sa kanila. Saan sila pinagpiling? Hindi sila pinagpiling sa malamang bagay. Sila yung pinagpiling sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil yun ang magiging paraan natin ng maniligtas tayo. Sa Acts chapter 20 verse 32, ngayon pinagkakatiwala ko kayo sa Diyos. Siyempre, sa Diyos. At sa salita, yan ang instrumento na ginagamit ng Diyos ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo
at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. So, yun ang nagpapatibay sa ating pananampalataya, salita ng Diyos sa totohanan. Ang nagpapatibay sa atin. Kaya pinagbilin sila ni Pablo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya. Yun si Apostle Paul. Dito sa 2 Timothy, kung babasahin natin, gayon din ang sinasabi niya na ang katotohanan na magpapatibay sa atin. Kaya, kailangan nating alam ang nilalaman ng ating pananampalataya. Hindi natin alam ang nilalaman ng ating pananampalataya ay salita ng Diyos. Hindi ka pwede tumibay sa iyong pananampalataya. Nasa Romans chapter 10, verse 17, sinasabi ni Apostle Paul, ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Kristo. So, yung pananampalataya na nagagaling sa salita ng Kristo, kailangan alam mo sa salita ng Kristo. Na 2 Timothy chapter 2, 14 to 19, basahin natin. Mahaba po ito. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito. So, hindi yung mga bagay na alam na nila. Pero pinapaalala mo, remind them of these things, at least sa English. Na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan, kundi siya'y kipapahamak laban ng mga nakikinig kanya dahil mga maling pagtatalo. Pagsikapan mo umarap sa sagot sa Diyos, magagawa walang anumang dapat ikahiya. Hindi natin pwede ikahiya na tayo Kristiyano. Hindi mo rin dapat ikahiya na ikay isang mga ngarapan ka. Ito'y sabi ni Pablo, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Pagka naunawaan mo ang salita ng Diyos, pwede mo siyang gamitin sa tamang paraan. In other words, by necessary inference, pwede mong gamitin ang salita niya sa maling paraan. Katulad ng ginagawa ng mga denominasyon, ginagamit nilang salita ng Diyos sa maling paraan, kaya nagtutulong sila ng maling aral. Subalit, iwasan mo ang mga usapang walang kapuluhan. Kahit na pinag-uusapan ng katotohanan, kapag ay kausap mo, ay hindi siya interesado, huwag mo na siya kausapin. Maging walang kapuluhan yung pag-uusap. Sapagkat ito'y nagtutulong sa mga tao sa higit na kasamaan. At ang kailang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Alam po niyo yung gangrena, ito yung nabubulog yung bahagi ng katawan. Dahil nagkasugat yung mga ngitin, tapos mabubulog at mamamatay. Ganon ang maling aral. Para sa gangrene, unti-unti, sinisira ang iyong pananampalataya. Ito sinasabi ni Apostle Paul. Kasama sa mga ito si Hymenaeus at si Phileto. Hindi natin alam kung si Phileto, siya rin si Alexander, dahil pinakita mga pangalan na ito. Si Hymenaeus pa rin, sinasabi dito. Nalumi siya katotohanan at sinabi nga muling pagkabuhay na ganap na. Kailan ginugulo ang pananampalataya ng iba. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon naman Kanya at lumayo sa kaligwan ng bawat sumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yung si Hymenaeus at dito po, binanggit si Phileto, doon sa unang binasa natin, si Alexander, hindi natin lang para walang si Alexander sa Phileto, sa po. Ang kaya lang tinuturo, tapos na ang pagkabuhay ng magaling. May mga modernong version ng ganung aral. May mga Kristiyano, katulad natin, na nagtuturo na nagkaroon na ng pagkabuhay ng magaling noong 1870 na nakakatawa dahil kaya buhay pa rin tayo. So ito yung maling aral nila. So kailangan tayo manatili sa katotohanan at kailangan alam din natin yung mali. Ito'y palaging ginagamit na illustration dahil ito'y kahit karanasan. Kung hindi nag-aaral ng English, ako nagsimula po ako nung high school, pag umumpisahan mo ang pag-aaral doon sa roots ng grammar, napakahirap to. Bawa, kailangan lang yung conjugation ng mga irregular verbs. May memorize mo yun.
Alam mo yung subject, predicate, agreement. Mga maraming rules. So, isasanay ka ng teacher mo doon. Pag natutunan mo yun, i-apply mo sa iyong pagsasalita, sa iyong pagsusulat. Later, hindi mo na alam yung rules. Pero alam mo pa rin kung mali. Pag nabasa mo yung sulat, mali ito mo. You can identify the false at malalaman mo rin yung tama. So, walang din ang katotohanan. Nasasanay ka doon, dito sa Hebrews chapter 5, basahin po natin. Later on, tayo mga Kristiyan, hindi mo naman alam yung mga talata. Siyempre, nakakalimutan din natin. Pero may alam mo yung prinsipyo, kaya alam mo tama mali. Dito po sa Hebrews chapter 5, verse 14. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasa tungkulan, mga mature spiritually, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay kailang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Sa kailang pandama lang. Dahil sinasanay niya sa katotohanan, kahit sa pandama lang, alam mo lang kung tama mali, ganyan. Kasi hindi mo alam talanta, hindi mo alam kung saan nabasa yun. Pero you can identify. Dahil kayo nasanay na sa katotohanan. Kailangan natin tanggapin that doctrinal error will bring certain division. May mga kapatid, sabi muna natin pag-usapan yan. Magkakaroon lang tayo ng problema. That's false. Pag pinabayaan natin ang doctrinal error, hindi na magdudulot ng division. Sa ayaw mo at sa gusto. Dahil ang katotohanan, kailanman na hindi pwede sumakayan sa mali. They always, pag-uupos niya palagi. Pag tinago lang natin yung maling aral, eventually, lalabas din yun. Halimbawa, doon po sa controversy ng church benevolence. Nasabi ng mga kapatid na naniniwala na pwedeng tumulong ang iglesia sa mga nakakailangan ng kapatid. Huwag natin pag-usapan. Pero lalabas siya. Kaya pa may pumasok sa atin na hindi Christian, kamingin ng tulong. Magkakaroon tayo ng division, eventually. So, kailangan nating labanan yan. This is 2 Peter, chapter 2, verse 1 and 2. Ang sabi ni Apostle Peter, sa Old Testament, may mga bulang propeta. Sa pagkasalukuyan, may mga bulang tagapagturo ngayon. Sa 2 Peter, chapter 2, verse 1 and 2. Ngunit may lumitaw ng mga bulang propeta sa gitna ng bayan, nilang basang Israel. Kung paano sa inyo'y nagkaroon ng mga bulagro, yung po mga false teacher, hindi naman nila sasabihin na kami false teacher. Ang gagawin niya, little by little, papasok siya. Dahil ito sabi ni Apostle Peter, na palihim na magpapasok na mga makapinsalang turo. Itakwin nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. At maraming susunod sa kanilang mga gawang mahalay, na dahil sa kanila lalaitin ang daan ng katotohanan. So nagkaroon ng mga maling aral. Ito'y dala ng mga bulag at tagapagturo. Kailangan kilala natin sila at huwag natin sila tanggapin. Dahil ito sila magtutulot ng problema and division later on. Yan sabi ni, dito po sa Jude. Actually, ito'y Judas. Kasi sa Tagalog, Judas kayo. Pero hindi si Judas Iscariote, namatay na yan. Ito'y si Jude, na kapatid ng ating Panginoon sa laman. Basahin natin. Mga minamahal, samantala ako'y lubusang nagsisikat na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan. Natagpuan ko kailangan sumulat upang himugin kayo na ipaglaban ang pananampalataya ng isang minsanang ibinigay sa mga banal. Hindi tayo contentious o pinipilit natin, hindi. But we contend. Ito yung paglaban natin. Okay ba yun? Pag pinaglaban mo, pabayaan mo na kahit naman maniwala. Pag hindi contentious, pinipilit mo. Sa verse 4, at ang mga anghel
Sapagkat ang may isang tao nakapasok ng lihim, sabi sa atin, ang mga iyon ay matagal lang itinalaga sa kato lang ito, mga hindi makadiyos, na kailang pinalitan ng kahalayan ng biyaya ng ating Diyos, na itinatwa ang kaisa-isa nating pinunong Panginoon na si Yesu Cristo. So ito yung mga unti-unting pumapasok at nagbibigay ng problema. Eventually, kasiraan o destruction. Huwag tayo masilo sa silo ng Diablo. Alam niyo, ang Diablo, hindi naman totoo na may isang sungay at may multo at pangit. Hindi. Ang Diablo, hindi ganun tsura niya. Yun sa 2 Corinthians, chapter 12. Ang Diablo ay descending power. Pag nakita mo siya, at nagdadala siya ng dunya. Masaya natin ito. Dito po sa pangalawang Korinto, sinasabi nito yung mga bulaang mga apostol sa chapter 11. Ano ang itsura ng mga ito? Sila'y parang ministro ng katwiran. Hindi sila mga masama. Basahin natin, mga kapatid. Dito po sa verse 13 at verse 15, hanggang verse 15. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga uwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. At hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na ang yan ng liwanag. Kaya hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapanggap na mga ministro ng katwiran, ang kanyang wakas ay magiging ayon sa kailang magawa. Pero alam natin na kailan mga gawa, tinuturo nila, ay mali. Alam natin yan. So yun ang snare ng Diablo. Pagka ang Diablo nagpakita sa isang masamang pa, hindi siya papansinin. Dito po sa pangalang Timoteo, sa natin, chapter 2, verses 23 to verse 26. Huwag tayong masilo sa silo ng Diablo. Sinisilo tayo ng Diablo para makasama natin siya sa impyerno. Yung ginagawa niya. So, nag-aano siya nagkasama. Dahil siya masama. Ang mabuting tao, hindi gagawin niyo. Pero yung masama, sa magsasama siya ng tao sa kanyang kasamaan. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 23 to verse 26. Iwasan mo sa walang kabuluhan. Sabi ni Pablo, at hangal, yamang nalalaan mo na namumunga mga ito ng mga away. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo at saka tinuturo na may kaamuan ng mga sumasalungat. Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. At sila'y matamuhan at makawala sa bitag ng Diablo. Devil's name, bibitag, na bumiyag sa kailaw kung gawin ang kanyang kalooban. So, ang Diablo, gumagawa din yan. So, sa iba't ibang paraan. Ginagaya rin yan, ginagawa ng Diyos. Dalawang kanyang paraan. Yung mismo kasamaan, at siya nagpapanggap na mabuti kanya. Yun yung binibitan ka na pumasok sa kanyang maling araw at paparoon sa akin. So, huwag tayo pumasok to sa bitag ng Diablo. Pag merong mali, siyempre, ito magdudulot ng dibisyon at maninira siya ng kaluluwa. Kung ang katotohanan na nagliligtas, ang mali ay nagbibigay ng panganib. The opposite yun. Kung papasayin po natin, lagay po natin kung kayo may sakit. Kapag yung gamot ay tama, ikay gagaling. E paano kung yung gamot ay mali? Hindi ka gagaling, ikay mapapahama. Pag nagkamali ng doktor, nang magbibigay ng diagnosis, siyempre, malililigaw at mamamatay ka. So, dito po sa Titus, chapter 1, 9-11, dapat ang kanyang pinangahawakan mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangalan siya ng wastong aral at ang bulaanan ng mga sumasalangan dito. Pag sinasabi natin mabuting aral at sumasalungat, siyempre sumasalungat mali. Sapagkat marami mga sumain na mapagsalita na walang kabuluhan at mga mandaraya,
lalo-lalo na mga nasa panig ng pagtutuli ni mga Hudyo, dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtutuloy ng bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang niya. Ang sabi rito, sinisira kanya. Ginugulo yung mga pananampalataya ng mga tao. Yun ang ginagawa ng maling aral. Hindi siya harmless. Hindi harmless ang mali. Kahit na sa anumang ginagawa natin, hindi harmless yung mali. Mapapahamak ka pag kayo nagkamali, di ba? Yun ang sinasabi sa atin. Ngayon, kailangan nating pasalamatan, manatiling mabuti. Pagka nagawa natin yan, na tayo manatiling sa merong halaga yun. May magkahalaga, may kabutihan yun. Ganyan. Na magagawang magpakamit natin. Kung tayo mananatiling sa mananatili tayo sa katotohanan. Mula-mula tayo maliligtas. Siyempre, yun ang pagkikita natin para conclusion doon. So, bilang pagtatapos, keeping the church sound, sa galing yun. Sa katotohanan. Manatili tayo sa katotohanan, tayo mamuhay sa katotohanan, manindigan tayo sa katotohanan, huwag tayong maging complacent sa mali. Kailangan natin labanan ang maling aral sa tamang paraan na makikita natin. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang ating pag-aaral po sa hawak ito.